Tandaan mo, Jenny, huwag kang makikisali sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang trabaho mo lang ang maglinis, maglaba, at sundin ang utos ni Madam Isadora. Huwag mong kakausapin ang anak niya kung hindi ka kakausapin, at lalong huwag mo siya lalapitan. Paulit-ulit ang paalala ng mayordoma habang pinapapasok siya sa malawak at marangyang mansyon ng mga Villaraza. Isang puting bahay na tila palasyo pero malamig, hindi dahil sa air condition dito, kundi dahil sa presensya ng mga taong naroon. Ilang araw pa lamang siya sa mansyon pero dama na agad niya ang tensyon. Jenny, dalhin mo itong herbal tea sa kwarto ni Sir Aris. Mabisa daw itong inumin para manumbalik ang lakas sa mga paa niya. Nasa itaas sa dulo ng hallway. At good luck. Bili ng mayordoma at tumingin ito sa kanya na parang may ibig sabihin. Umakyat siya. Hinawakan ng tray na pinaglagyan ng baso ng herbal tea. Pagkatapos, tahimik siyang kumatok. Bahagyang bumukas ang pinto. Hindi pala ito nakalak kaya dahan-dahan siyang pumasok. Lalo na nang marinig niyang may umuubo. Doon niya unang nakita si Aris. Nakaupo sa wheelchair. Nakatalikod sa kanya habang nakatutok sa labas ng bintana. May nakakabit na dextrose sa braso nito na tila nagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng vitamin drip. Sir, magandang araw po. Dinala ko lang po itong herbal tea nyo. Mahina niyang wika. Bigla itong nagsalita sa isang malamig na tinig. Hindi ka pa ba naturuan? Bago ka pumasok sa kwarto ko, hintay mo muna akong paintulot ko. Pasensya. Ilagay mo yung tray at umalis ka na. Padaskol na utos nito habang umuubo. Sir, inuubo po kayo. Sa tingin ko po basa yung pang-itas niyong suot. Dapat po kayo magpalitan damit, sir, at baka magkapulmonya po kayo. Wala kang pakialam. Katulong ka lang naman dito. Matigas na tugon ng lalaki. Sir, nagmamalasakit lang po ako sa inyo bilang amo ko. Pero kung ayaw niyo makinig, bahala kayo. Anya at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Kinabukasan, may narinig siyang mahihinang yabag habang siya naglilinis ng hagdanan bandang 3:00 na madaling araw. Nakita niya ang nurse ni Aris na si Celeste. Palihim na pumapasok sa kwarto ni Aris ang babae. Bitbit ang isang maliit na vial at palinga-linga pa sa paligid. Napakunot si Jenny. May kakaibang kutob siyang nararamdaman kaya lihim niyang sinundan si Celeste. Mula sa likod ng bahagyang bukas na pinto, nakita niya nang ibinubuhos ng nurse ang laman ng vial sa IV bag ni Aris. Lason. Bulong ng utak niya. Hindi agad siya nakagalaw. Pero nang mapansin niyang bumubula ang laman ng IV at nagsisimula ng gumapang ang likido sa linya. Hoy! Mabilis siyang pumasok. Tinulak ang nurse at hinilang IV tube mula sa braso ng amo niya. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Nagulat si Celeste sa biglang pagsulpot niya at galit itong humarap sa kanya. Wala kang pakialam! Napatingin si Jenny sa tray. May label ang vial na potassium chloride, high dosage. Isang pagkakamali lang, pwedeng ikamatay yun. Hindi siya nagdalawang isip. Sinunggaban niya ang flower vase at inihampas ito sa balikat ni Celeste. Tumilapon ng babae at sa lakas ng ingay, nagising ang buong bahay. Ano nangyayari dito? Sigaw ni Madam Isadora matapos makitang gumugulong ang IV stand sa sahig. Balak niya lasunin si Sir Aris, Madam. Nanginginig ang boses niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit niya kay Celeste. Masarap nga itong kalbuhin kung hindi nga lang dumating si Madam Isadora. Hindi totoo yan! Nagsisinungaling lang yung babaeng yan! Buong pagtangging sigaw ni Celeste. Madam, lason po yung inilagay niya sa IV bag. Hindi po ako maaaring magkamali. Pwede niyo pong tignan. Mariin niyang wika. Maya-maya'y dumating ang doktor ng pamilya at kinumpirmang lason nga ang laman ng vial. Walang hiya ka, Celeste! Galit na sigaw ni Madam Isadora at sinugod ang sampalang babae. O sige, dali niya sa presinto! Utos nito sa mga gwardya ng mansyon. Dahil sa insidenteng nangyari, pinasya ng doktor ni Aris na painumin na lamang ang lalaki ng gamot at vitamins at hindi na sa pamamagitan ng IV drip.
Jenny, maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa buhay ng anak ko. Hindi ko nakakayanin kapag nawala pa siya sa akin. Umiiyak na sabi ni Madam Isadora. Wala pong anuman yun, Madam. Huwag na po kayong umiyak. Pangaalo niya dito saka sumuliyap kay Aris na seryosong nakatingin lang sa kanya. Hindi nga ako nagkamali na tinanggap kita rito, iha. Dagdag pang sabi ng ginang habang ginagap ang kamay niya. Anong motibo mo at iniligtas mo ang buhay ko? Nakakunot noong sabat ng lalaki. Pinagdudahan pa siya nito imbis na magpasalamat. Aris, iho, please stop it. Saway ng ina. Mahirap na kasi magtiwala ngayon, Mami. Kung si Celeste nga pinagtangkaan akong lasunin, hindi rin imposible na ito rin ang gawin nitong babae na to sa akin. Anito at mabilis na tumalikod sakay ng electric wheelchair. Pasensya ka na sa anak ko, Jenny. Siguro na bigla lang din siya sa nangyari. Wika ng ginang. Okay lang po yun, Madam. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo na wala po akong motibo sa pagtulong ko. Alam ko, Jenny, naniniwala ako na isa ka mabuting tao at sobra ako nagpapasalamat sa pagkakaligtas mo kay Aris. Kaya may papakiusap lang sana ako sa'yo. Ano po yun, Madam? Habang wala pa ang bagong nurse, pwede bang ikaw na muna mag-alaga sa anak ko? Namilog naman ang mga mata niya sa kanyang narinig. Ako po? Pero hindi po ako nurse, Madam. Hindi ko po alam ang mga... Hindi mo kailangan maging nurse, Jenny. Wala akong ibang inaasahan na magiging personal na tagapag-alaga ng anak ko kundi ikaw lang. Bigla naman siyang natahimik. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya dahil nagtatalo ang kanyang puso't isipan. Mahirap pakisamahan si Aris, pero parang hindi niya kayang tanggihan ang pakiusap ni Madam Isadora. Dodoblehin ko ang sahod mo, Jenny. Basta pumayag ka lang na maging caregiver ni Aris. Muling wika ng ginang. Hindi na siya tumanggi pa, lalo na't gusto niya makapag-ipon ng pera para sa pangarap niyang may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kinabukasan, sinamahan siya ni Madam Isadora sa kwarto ng anak nito. Aris, iho, mula ngayon si Jenny na ang personal mong tagapag-alaga. Panimula nito. Hindi ko alam, Mami, kung bakit naman kayo kagad nagtitiwala sa babaeng to. Malamig na tugon ng lalaki habang nakasimangot at tumingin sa kanya. Huwag kang magkakamaling gumawa ng kahit ano. Isa ka pa ring maid. Huwag mong iisipin na isa kang bayani. Matigas na wika nito sa kanya. Hindi ko kailanman inisip na bayani po ako, sir. Isa lang akong maid at hindi nurse. Pero hindi naman po ako mamamatay tao. Mababa ngunit mariin yan sagot. Sa isip niya, kung hindi lang sana niya kailangan ng pera para sa pag-aaral niya, hindi niya tatanggapin ang alok ni Madam Isadora na maging personal na tagapag-alaga ng masungit itong anak. Kinaumagahan, nagtungo siya sa silid ni Aris para painumin ito ng gamot. Pagpasok pa lamang niya sa silid ito, isang malamig na titig na agad ang bumungad sa kanya. Nakapwesto ito sa gilid ng bintana, hawak ang remote ng automated curtain. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito, wala man lang good morning. Schedule po ng pag-inom yun ng gamot, sir. Mahinahon yan sagot. Hindi ka naman doktor o nurse para pagsabihan ako kung kailan ang tamang oras ang pag-inom ko ng gamot. Tawagin mo ang family doctor. Napatigil siya, tuminga ng malalim. Hindi po available ang family doctor ninyo ngayon, sir. Wala ring nurse. Ngunit ibinili na po kung anong ipapainom sa inyo at kung anong oras po kayo dapat uminom ng gamot. Kumulimlim ang mukha ni Aris. Ayokong inumin yung gamot na dinala mo. Baka mas masahol pa sa ginawa ni Celeste ang gagawin mo sa akin. Kung wala po kayong tiwala, sir, bakit hindi na lang po si Madam Isadora ang kausapin niyo? Biglang natahimik ang lalaki. Maya-maya'y inabot ito ang gamot saka ininom. Dan, kaya alis. Wika ng lalaki sabay tapon ng tissue sa kanya. Pagkatapos inabot ito ang bath towel. Sir, kung maliligo po kayo, sasama po ako sa inyo sa banyo. Anya. At bakit mo ako sasamahan? Ano, papanoorin mo ako maligo? Sarkastikong wika ng binata. At sabi ko, umalis ka na. Mahina bang IQ mo at hindi ka makaintindi? Sir, ako po nag-aalaga sa inyo, kaya kasama na doon ang paliguan kayo. May silbi pa naman siguro itong mga kamay ko, ano?
Kaya ko pang sabunan ng katawan ko. Paano naman po ang pagbibihis niyo ng panloob, sir? Kailangan niyo talaga ang tulong ko. Kaya kung ayaw niyong samahan ko kayo, maghihintay na lang ako dito sa labas ng banyo. Tinapunan lang siya na masamang tingin ng lalaki, saka nito pinindot ang boto ng electric wheelchair para umandar. Inihanda naman niya agad ang susuotin ni Aris at pagkatapos, umupo siya sa couch habang naghihintay na matapos itong maligo. Hindi nagtagal. Bumukas ang pintuan at tumambad sa kanya ang binatang bagong ligo. Basang-basa pa ang buhok nito habang nakalantad ang matipunong dibdib. Kahit may ilang bakas ng peklat sa balat nito, ngunit hindi ito nakabawas sa tikas nitong taglay. Oh, bakit ka nakatingin dyan? Wika ng lalaki. Tulungan mo akong hubarin tong pajama at brief ko. Namilog ang mga mata niya sa narinig. Hubarin? Nauutal niyang tanong. Tumikim si Aris. Napakunot noo ito habang nakatingin sa kanya. Akala ko ba kasama sa trabaho mo yun? O baka naman, puro salita ka lang. Napakagat siya sa labi habang pinamulaan ang mukha. Kahit naranasan naman niya maging caregiver noon sa isang matandang lalaki, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Parang naiilang siya na gawin ito kay Aris. Ano, ayaw mo ba? Untag nito. Sige po sir. Anya, pilit na pinananatiling profesional ang tono ng boses. Lumapit siya at sinimulang hubarin ang basa nitong pajama. Pagkatapos mo hubarin yan, takpan mo muna ng tuwalya bago mo hubarin ang brief ko at baka makita mo pa ang... Nais niyang matawa sa sinabi nito pero seryoso naman ito sa pagsasalita. Isa pa'y kinakabahan siya sa kanyang ginagawa. Halos kalahating oras din bago natapos ang pagpapalit niya ng damit kay Aris. Pinagpawisan naman siya hindi dahil mainit sa kwarto, kundi dahil sa pagkaasiwa niya. Pero siguro naninibago lang siya at pagkalaunay masasanay din. Nagdaan pang mga araw at unti-unti na ring nakasanayan ni Jenny ang pagpapalitan damit kay Aris. Ayaw naman niyang bigyan yon ng mali siya kasi bahagi lang yon ng kanyang trabaho. Isang umaga, tila sinusubok na naman ng binata ang pasensya niya. Ang pangit naman ang lasa nitong niluto mo. Buliyaw nito, sabay padaskol na inilagay ang kutsara sa plato. Ay sir, pangit po ba? Sa palagay ko, hindi naman eh. Anya at tinikman nito. Masarap naman sir eh. At bakit mo naman tinikman? Paano ko pa kakainin yan? Sir, di ba sabi niyo pangit ang lasa? Bakit kakainin niyo pa? Hindi nakasagot ang lalaki at basta na lang siya nitong tinignan na masama. Kinagabihan. Sinadyang ihulog ni Aris ang remote habang nanonood ito ng telebisyon sa kwarto. Jenny, pulutin mo nga. Utos nito sa kanya. Agad naman siyang sumunod. Ngunit maya-maya, muli na naman itong nahulog. Pinulot ulit niya pero nahulog na naman. Naku po sir, parang hindi na po tama. Alam ko sinadya niyong ihulog ang remote ang paulit-ulit eh. What? Huwag mo akong pagbintang babae ka ha. Dumulas yun sa kamay ko. Alangan namang ako pa ang pumulot. Sir, mabuti pa'y matulog na lamang po kayo at pasado alas 9 na. Anya, saka kinuha ang remote at pinatay ang TV. Gaga ka talagang babae ka. Bakit mo naman pinatay? Kita mo nanonood pa ako eh. Naiinis na wika ni Aris. Sir, hindi po magandang magpuyat kayo. Alas 10 na po ng gabi, kaya kailangan na pong matulog. Masyado ka naman pakialamere. Ewan ko ba kung bakit tiwalang-tiwala na naman si mami sa'yo. Kasi po sir, alam ng mami niyo na sincere akong tao saka ginagawa ko talaga na maayos ang trabaho. Kayo lang yata ang hindi nakaka-appreciate sa pagiging masipag at maalaga ko eh. Mas mabuti pa'y lumabas ka na Jenny at naalibadbaran ako sa'yo. Saka na po ako lalabas sir, kapag nakatulog na po kayo. Abay ikaw talagang, sir, yun po ang bili ng mami niyo at sumusunod lang po ako. Wala nang nagawa pa si Aris at mukhang ayaw magpatalo itong bagong tagapag-alaga niya. Ngunit hindi pa rin siya titigil sa pagsusungit dito hanggang sa mag-quit ito sa trabaho. Kinaumagahan, muli na namang pinuntahan ni Jenny ang amo niyang masungit sa kwarto nito. Pagkapasok niya, nakasandal na ito sa headboard ng kama, ngunit hindi pa nito kayang umupo sa wheelchair na hindi inaalalayan. Sir, good morning po. Oras na po ng pag-inom niyo ng gamot. Sigurado bang walang lason yan? Padaskol na naman sagot ang lalaki.
Napasingap siya. Di ba po uminom na kayo ng gamot o nakaraan? Eh di hindi naman po kayo nalasan, di ba po? Aba, malay ko. Baka noong nakaraan hindi mo nilagyan yun para makuha man tiwala ko. Paangil na wika nito. Ang hirap po sa inyo, sir. Masyado po kayong mapanghusga. Kung gusto nyo, kayo na lang po maganda ng sarili nyong gamot para hindi na kayo nagdududa. Aba, sumasagot ka talaga. Hindi porket tiwalang-tiwala sa'yo si Mami. May karapatan ka na sagutin ako ng pabalang. Tumas ang kilay nito. Eh kasi po, sir. Kayo naman po yung nagsimula. Ako na nga itong nag-aalaga sa inyo. Ginagantihan niyo pa ako ng kasungitan. Kasungitan? Masungit ba yung tinatanong lang kita kung may lason o wala yung gamot na ipinapainom mo sa akin? Ay naku po, sir. Ayoko na makipagtalo sa inyo. Wika ni Jenny. Inumin niyo na lang tong gamot niyo at ang gumaling na po kayo. As if concern. Binabayaran lang naman. Paangil na wika ng lalaki. Napakagat siya sa labi. Umiwas siya ng tingin. Pinilit ang sariling huwag mapikon, pero hindi siya nakatiis. Tama po kayo, sir. Binabayaran lang ako. Pero kahit may bayad ang serbisyo ko, may hangganan din naman po ang pagtitimpi ko, sir. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Kung gusto niyo pong mapalitan ako, pwede niyo naman pong sabihin agad. Hindi sinusubukan niyo akong bisitin araw-araw. Kung nababwisit ka sa akin, sana hindi mo na lang ako niligtas at hinayaan mo na lang na malason ako ng Celeste na yun. Total at deserve ko namang mawala sa mundo. Ano pang halaga ng mabuhay, gayon naka-wheelchair naman ako. At bakit ko naman po hayaan lasunin kayo, sir? Ayoko may dadalhin sa konsensya ko habang buhay, sakaling hindi ko pinigilan ang babaeng yun. At saka nung sinasabi po ninyong walang halagang mabuhay. Yung iba nga dyan walang makakain, nasa ilalim pa ng tulay natutulog o kaya sa bangketa. Yung iba naman bulag na, pipipa at nagpapalimos lang sa lansangan pero nagsisikap pa rin mabuhay. E kayo pa kaya? Isang lang naman po na wala sa inyo, sir eh. Ang kakayahan nyo lang na maglakad. Pero maswerte pa rin kayo, sir, kasi yaman-yaman nyo at may itsura din po kayo. Biglang natahimik si Aris. Tumingin ito sa gamot na inilagay niya sa bedside table. Hindi ko maabot yan. Paano ko iinumin? Nakasimangot itong turan. Ay naku, sir. Napailing na lamang siya kasabay ng pagbuntong hininga. Kinuha niya ang gamot at tubig saka inabot sa lalaki. Pero bago pa siya tuluyang makalabas ng kwarto, muli ito nagsalita. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng linggong to, papalitan na kita nang hindi ka na mahihirapan. Hindi siya lumingon, pero nararamdaman niya ang konting kirot sa kanyang puso. Hindi dahil sa pambubwisit nito, kundi dahil sa kagustuhan niyang alagaan pa ito. Sinabi niya kay Madam Isadora na mag-quit na lamang siya, pero ayaw naman siyang payagan ito. Iha, wala na akong ibang pinagkakatiwalaan na mag-alaga sa anak ko kundi ikaw lang. Masungit po kasi si Sir Aris, Madam eh. Bigla namang natawa ang ginang. Pero sa tingin ko naman kaya mong tapatan ang pagiging masungit niya. Po? Nabigla naman siya sa sinabi nito. Narinig ko minsan ang pagtatalo niyo ng anak ko at sa tingin ko kayang-kaya mong paumuin siya, Jenny. Nakangiting wika nito. Kaya sana huwag kang tumigil sa pag-aalaga sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Para naman siyang natutuwa na siya pa rin na mag-aalaga kay Aris kahit na masungit ito sa kanya. Kinabukasan, pinuntahan na naman niya sa kwarto ang binata. Good morning, sir. Magsasagawa po tayo ngayon ng massage therapy. At sino magmamasahe? Ikaw? Nang uuyam itong pahayag. Yes, sir. Marunong naman po ako. Nagtrabaho po ako din sa therapy center kaya may kailaman po ako sa pagmamasahe. Hindi ko kailangan yan. Hindi rin naman ako gagaling eh. Nakasimangot na wika ni Aris. At saka akala ko ba, iba na mag-aalaga sa akin? Actually, sir, sinabi ko na po yun sa mami niyo. Pero ayaw niya po akong payagang mag-quit kaya wala akong choice. At wala din po kayong magagawa. Tinignan lang siya na masama ng lalaki pero nagkibit-balikat lang siya. Sige na po, sir, at imamasahe ko na po ang paa niyo. Hindi ka ba nakakaintindi? Di ba sabi ko hindi ko na kailangan yan? Dahil hindi rin naman ako gagaling. Hindi nga ako napagaling ng doktor eh. Ikaw pa kaya? Paangil na wika ni Aris. Sir, hindi niyo pa nga nasusubukan umayaw na kayo agad. Hindi niyo ba alam na isa yung karuwagan? At sino ka naman para pagsabihan ako ng ganyan ha? Wala, sir.
Isa lang po akong tagapag-alaga nyo na gustong gumaling kayo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Anito. Bahala kayo, sir. Buhay nyo naman yan. Kung gusto nyo maging baldado habang buhay, bahala kayo. Wika niya. At pagkatapos, mabilis na lumabas ng kwarto. Naiwang nakatulala si Aris. Iniisip niya, bakit nga ba ayaw niyan subukan? Inabot niya ang kanyang tungkod at sinikap na tumayo, ngunit hindi niya kaya. Napaluhod siya sa sahig, kaya nakalikhayo ng ingay. Nang marinig yun ni Jenny, agad naman siyang pumasok ng kwarto. Hindi naman talaga siya umalis. Nakatayo lang siya sa labas ng pintuan. Sir, ano nangyayari sa inyo? Nag-aalalang tanong niya at mabilis na nilapitan ng lalaki. Agad niya itong inalalayan para makaupo itong muli sa wheelchair. Sinubukan kong tumayo pero hindi ko kaya. Kailangan pa kasi ang panyo na massage therapy, sir. Hindi pwedeng biglain yan. Kaya kung ako sa inyo, pumahig na po kayo na imamasahe ko muna yan. Hindi umimik ang lalaki at nakatingin lang ito sa kanya. Pero mas magandang isagawa ang therapy session sa Hardin kasi maliwalas ang paligid. Alam mo, ang dami mo namang arte. Pahirapan mo pa ako sa pagpunta doon. Sir, hindi naman po mahirap dahil sasakay lang naman po kayo sa wheelchair niyo. Pangangatwiran niya. Huwag kang pilosopo. Nakasimangot na wika nito. Huwag na po kasi kayo magreklamo, sir. Para naman po sa inyo tong massage therapy kaya sumunod na lamang po kayo. Natahimik naman si Aris. Gusto niyang tumutol pero ayaw talaga magpatalo itong tagapag-alaga niya. Samantalang nakaramdam naman ng tuwa si Jenny dahil napapayag niyang amo niyang masungit. Isang linggo na niyang ginagawang massage therapy dahil sa kagustuhan niyang matulungan ng amo niyang makalakad. Sabi kasi ng doktor, malaki ang tsansa na makakalakad pa ito. Matigas lang daw kasi talagang ulo nito at hindi nakikinig. Isang umaga, dinala niya ulit si Aris sa hardin sakay ng wheelchair nito. Jenny, akin na ngayon tungkod ko. Susubukan ko lang tumayo. Wika ng lalaki. Agad din naman siya sumunod at inabot ang tungkod. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong niya. Hindi ako matututo kung palagi ako may yayas sa likod. Yan po sinasabi ko sa inyo, sir. Kung hindi niyo tutulungan ang sarili niyo, wala talaga mangyayari. Hindi sumagot si Aris. Sinikap niyang tumayo. Nung una, nabubuwal pa siya. Ngunit matapos siyang sumubok ng ilang ulit, nakakatayo na rin siya. Sinimulan niyang ihakbang ang kanyang mga paa, pero hindi pa rin niya ito maigalaw, kaya nawalan siya ng balanse. Sir! Sambit niya, saka mabilis na inagapan ng lalaki bago pa ito tuluyang bumagsak. Napahawak si Aris sa kanyang mga balikat at siya naman ay napakapit sa bewang nito. Ilang segundo silang nakatitig sa isa't isa. Magkalapit ang mga mukha at kapwa natigilan. Hindi naman maintindihan ni Jenny ang sarili niya. Biglang lumakas ang kabog sa kanyang dibdib sa pagkakalapit nilang iyon. Ayos lang po ba kayo, sir? Mahina niyang tanong. Ayos lang, salamat. Mahina ring sagot ang lalaki. Nagkatinginan silang muli. Ramdam nila pareho ang tensyon, pero kapwa hindi nagsalita. Mabuti pa ay ihahatid ko na po kayo sa kwarto niyo, sir. Bukas niyo lang po ulit subukan. Okay. Wika ng binata at muling napatitig sa kanya. Mabilis naman siyang umiwas ng tingin habang inaakay ito pabalik sa upuan. Kinabukasan, mas maliwalas ang langit at banayad ang simoy ng hangin. Isinama niya ulit ang lalaki sa hardin ng mansyon upang doon isagawa ang therapy session nito. Sir, subukan niyo po ulit ang tumayo. Anya, matapos niyang imasahe ang mga paa ng lalaki. Narito po yung tungkod niyo, sir. Hindi ko alam kung makakaya ko, Jenny. Di ba kahapon, hindi ko may galaw mga pa ako. Iba po ang kahapon sa ngayon, sir. Kaya subukan niyo po ulit. Wala pong masama kung subukan niyo gawin ng isang bagay. Kahit pa nga ilang ulit kayong mabigo, basta huwag po kayong sumuko. Tumango lang ang lalaki at parang batang sumusunod sa kanya. Sige sir, ihakbang niyo na po ang paa niyo. Napabuntong hininga si Aris. Hindi niya alam kung kakayanin niya, ngunit kailangan niyang subukan. Sinikap niyang maihakbang ang kanan niyang paa. Oh, ayan sir! Niakabang niyo na po! Natutuwang sambit ni Jenny. Sige sir, sa kaliwa naman po. Nakailang hakbang na ang lalaki ngunit bigla naman itong tumigil. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya.
Medyo sumasakit na ang paa ko, Jenny. Sige po sir, magpahinga na po kayo. Anya at inalalayan itong muling makaupo sa wheelchair. Thank you. Mahinang sambit ng lalaki at bahagyang umiti sa kanya. Para naman siyang kinilig sa simpleng paggiti nito na ngayon lang niya nakita. Pasok na tayo sa loob sir at ipaghahanda ko na kayo ng almusal. Wika niya. Sige, bukas ulit. Ngiti lang ang itinugon niya. Pagkatapos sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Lumipas ang ilang araw. Kapansin-pansin ang pagbabago ni Aris. Hindi na ito masungit at kahit hirap pa ring maglakad, pumapayag na itong turuan niya ng simpleng ehersisyo. Ramdam ni Jenny ang pagluwag ng distansya sa pagitan nila na nagdulot ng kakaibang saya sa puso niya. Isang hapon sa hardin, tinutulungan na naman niyang maglakad ang lalaki gamit ang tungkod. Oh, kita niyo po sir? Nakailang hakbang na po kayo. Baka next week hindi niyo na po kailangan ng tungkod. Natutuwang wika niya. Bahagya namang ngumiti ang binata na muling nagpalakas sa tibok ng kanyang puso. Salamat sa tulong mo, Jenny. Wika nito. Tila may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan sa paraan ng pagkasabi na yon ni Aris. Lalong-lalo na nang titigan siya nito. Nang gabing yon, hindi siya nakatulog. Iniisip niya sandaling nagkakalapit ang mga mukha nila ng lalaki. Jenny, hindi ka pwedeng magkagusto sa amo mo. Hindi kayo nababagay sa isa't isa. Wika niya sa sarili habang nakatingin sa kisame ng kwarto niya. Maya-maya, may narinig siyang kumakalabog. Parang nanggagaling sa silid ni Aris. Magkatabi lang kasi ang mga kwarto nila at sinadya yun para mabilis niya itong mapuntahan kung may kailangan. Nagmamadali siyang bumangon at nagtungo sa silid ng lalaki. Sir Aris, okay lang po ba kayo? Tanong niya sa may pintuan. Ngunit wala naman sumasagot. Nang marinig niya ulit na may kumalabog, pinihit na niya ang doorknob at dali-daling pumasok. Sir Aris, ano pong? Bigla naman siyang nataranta na makita niyang nakahandusa ito sa sahig. Jenny, sinikap kong abutin yung gamot pero hindi ko na kaya. Mahinang wika nito. Sir, sambit niya at sinalat ang noon nito. May lagnat po kayo, kaya humihinang puwersa ng mga paa niyo. Bakit hindi niyo naman po ako tinawag, sir? Di ba may intercom naman dito? Tinulungan niya ang lalaki para makatayo ito at maihiga sa kama. Ngunit sabay naman silang bumagsak sa malambot na kutsyon dahil sa may kabigatan nito. Sir, sorry po. Paumanhin niya na mapagtanto niyang nakadagan siya sa katawan nito. Mabilis siyang tumayo at natatarantang kumuha ng gamot sa medicine cabinet. Bakit po kasi hindi niyo ako tinawag, sir? Buti na lang at hindi po kayo nasugatan. Anya. Ngunit hindi na nagsalita pa ang lalaki. Paglingon niya, nanginginig na ito kaya agad siya lumapit dito at kinuha ang makapal na kumot. Dahan-dahan niyang tinakip ito sa lalaki habang patuloy ang panginginig nito. Pinatay niya ang aircon ng kwarto at binuksan ang bintana para hindi naman gaanong mainit. Sir, inumin niyo po muna itong gamot. Anya at inalalayan itong makasandal sa ulo na ng kama. Pagkatapos, pinahiga niya ulit. Sir, sandali lang po ha. Kukuha lang ako ng mainit na tubig at pampalit na damit niyo. Ani Jenny bago muling tumayo at mabilis na nagtungo sa mini kitchen ng silid. Habang naglalakad, naramdaman niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Lalo na nung sabay silang bumagsak sa kama. Pinilig niyang ulo at pilit na iwinawaglit yon sa kanyang isipan. Pagbalik niya, dala na niya ang palanggana ng maligamgam na tubig, face towel at malinis na pang-itaas na shirt. Sir, kailangan po nating punasan ang katawan niyo para bumaba ang lagnat. Maingat niyang sabi habang nilulubog ang towel sa tubig at pinipiga ito. Hindi sumagot si Aris, pero bahagya nitong iminulat ang mata saka tumango ng mahina. Dahan-dahan niyang pinunasan ng pawisang noon nito, ang leeg, ang braso. Pagkatapos, binuksan niya ang botones ng pang-itaas ni Aris para ito'y mapalitan. Hindi pa rin talaga nawawala mga peklat ito dulot ang nangyaring aksidente na naging sanhi kung bakit nabaldado ito. Sir, magpahinga na po kayo. Anya matapos mabihisan ng binata. Ilang saglit pa'y nakatulog na ito.
Ngunit ayaw naman siyang dalawin ng antok. Umupo siya sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ng natutulog niyang amo. Muli namang sumasalantibok ng kanyang puso nang mapatitig siya sa matangos nitong ilong at natural na pinkish nitong labi. Umupo siya sa sahig at inihilig ang ulo sa kama. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya. Bigla na lang siya nagising nang may humaplo sa buhok niya. Nangangali ang leeg niya at halos hindi niya maigalaw. "Sir Aris, kumusta po ang pakiramdam niyo?" Tanong niya at agad na sinalat ang noo ng lalaki. Okay na ako, Jenny. Salamat sa pag-asikaso mo sa akin, ha. Bakit dito ka nga pala natutulog? Sana diyan ka humiga sa sofa bed para komportable ka. Pwede rin naman dito sa tabi ko. Napasinghap siya sa sinabi nito. May kilig siyang naramdaman sa sinabi na yon ng binata. Ngunit agad din naman niyang sinaway ang sarili at baka makahalata pa ito. "Ayos lang po, sir. Gusto ko lang kasing ma-check ang kalagayan niyo from time to time. Yung pala, nakatulog din ako." Matipid niyang sagot at napatingin sa kanyang relo. 4:00 na pala ng madaling araw. Sir, pinagpapawisan po kayo. Sigurado akong basa po yung pangitas niyo kaya kailangan niyong makapagpalitan damit." Anya, at dali-daling kumuha ng t-shirt sa cabinet. Pagkatapos, tinulungan niya itong makapagbihis. "Sir, nagugutom po ba kayo?" Umiling lang ang lalaki habang matama nakatingin sa kanya. "Sir, bakit po?" Jenny, alam mo bang ex-girlfriend ko si Celeste? Wika ng lalaki. Nabigla naman siya sa sinabi nito. "Kung dati niyo po siyang nobya, sir, bakit pinagtangkaan niya po ang buhay niyo?" Hindi ko inakalang nagtanim pala siya ng galit sa akin. 1 taon na nakalipas mula na maaksidente kami. "Ibig niyo po sabihin, kasama niyo siya sa aksidente?" Tumangulang si Aris, saka bumangon nito. Inalalaya naman niya ang binata para makasandal sa ulunan ng kama. Akala ko, dinadala niya ang anak namin noon. Pero nalaman ko niloloko pala niya ako at hindi ako ang ama ng bata. Kaya nakipag-iwalay ako sa kanya. Nagtalo kami habang papunta kami noon sa party at dahil hindi niya matanggap na makipag-iwalay ako sa kanya, inagaw niya manibela at kinabig niya ito hanggang sa nawalan ako ng kontrol at nabangga kami. Nawala ang bata sa kanyang sinapupunan at nabaldado naman ako. Nagkaroon din ako ng mga sugat sa dibdib kaya marami akong peklat. Pero bakit pinagtangkaan niya po ang buhay niyo? Kung tutuusin siya may kasalanan dahil siyang dahilan kung bakit na-aksidente kayo, pwede niyo naman siyang kasuhan, sir. Nagmakaawa siya sa akin at nangako na tutulungan niya akong gumaling, lalo na't isa siyang nurse. Kaya lang, plinano niyang lasunin po kayo. Siya na ang tumapos sa naisabihin nito. Jenny, thank you for saving my life. At sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo. Hindi naman niya inaasahan ang paghingi nito ng sorry. Akala niya hindi ito marunong humingi ng tawad, ngunit ibang Aris ang nakikita niya ngayon. Okay lang po yun, sir. Basta huwag niyo na akong susungitan ulit at hindi ko talaga kayo uurungan. Bigla namang natawa ang lalaki sa tinuran niya. First time niya ito nakitang tumawa na para bang komportable na ito sa kanya. Kaya tunay namang nakakagaan ang damdamin. 1 linggo lumipas at patuloy pa rin ang massage therapy niya sa binata dahil sa kagustuhan niyang gumaling ito. Hindi na ito tungkol sa sweldong matatanggap niya, kundi unti-unti nang nahuhulog ang loob niya dito. Sige sir, dahan-dahan niyo pong ihakbang ang mga paa niyo at dahan-dahan niyo ring alisin ang tungkod. Anya habang inalalayan ng lalaki. Tumango lamang si Aris at sinunod nito ang mga sinasabi niya. Oh, ganyan sir. Dahan-dahan niyo lang ihakbang ang mga paa niyo. Anya habang nakasunod dito. Natutuwa siya sa improvement ng lalaki, ngunit nanatili pa rin siyang alerto kung sakaling wala nito ng balanse. Samantalang natutuwa naman si Aris matapos makailang hakbang na walang gamit at tungkod. Kahit mabagal pa sa paglalakad, pero natatanaw na niya ang malaking pag-asa na gagaling siya. Sir, kaya niyo pa ba? Basta huwag niyo lang pilitin sir ha. Medyo sumasakit ang pa ako, Jenny. Reklamo ng lalaki. Sige po sir, next time ulit. Anya at tinulungan nitong makabalik sa pagkakaupo sa wheelchair. Kinabukasan, habang nagluluto siya ng paboritong almusal ni Aris, lumapit sa kanya si Madam Isadora.
Jenny, napansin ko na hindi na masungit ang anak ko. Madalas ko na siya nakitang umingiti. Masayang bunga dito. At saka unti-unti na rin siya nakakalakad. Oo nga po madam, hindi na po matigas ang ulo niya at nakikinig na siya sa akin. Nakangiti niyang tugon. Masayang masaya ako sa improvement ni Aris Iha. Sana nga lang tuluyan na siyang gumaling. Wika nito saka ginagap ang kamay niya. Salamat sa pagtyajiga mo sa anak ko Jenny ha. Malaki ang tulong mo sa kanya. Alam mo bang ayaw ni Aris na magpamassage therapy noon? Every time na sasabihin ko yun sa kanya, nagagalit siya kaya hindi ko na lang siya pinipilit. Ayokong sumama ang loob niya. Siya na lamang ang natitira sa akin. Matapos mawala ang daddy niya. Pero nahihirapan ako na mag-isang magpatakbo ng negosyo. Kaya dinadalangan ko na sana tuluyan na siyang makalakad para makabalik na siya sa pamamahala ng kumpanya. Naantig naman ang puso niya sa sinabi ni Madam Isadora. Kaya gagawin niya ang lahat para tuluyang gumaling ang anak nito. Huwag po kayo mag-alala madam. Gagaling po si Sir Aris. Maraming salamat Iha. Madamdaming wika nito. Walang anuman po yun madam. By the way Iha, di ba ka mo nag-aral ka ng nursing noon? Pagbabago nito ng topic. Opo madam, kaso napilitan akong huminto sa pag-aaral dahil nagkasakit ang tatay ko. Kaya kailangan kong tulungan ang nanay ko sa probinsya para sa mga gastusin namin sa bahay at sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Tumango-tango lamang ang ginang habang matamang nakikinig sa kanya. Ilang taon na lang ba ang kulang mo sa kolehiyo, Jenny? Muling tanong nito. 2 taon na lamang po, madam. Bala ko naman pong ipagpatuloy yon kaya po ako nag-iipon ng pera. Iha, magpa-enroll ka ngayong pasukan. Sasagutin ko ang lahat ng mga gastusin mo sa pag-aaral. Madam, nakakahiya naman po sa inyo. Nangingimi niyang wika. Nako, wag ka nang mahiya, Iha. Hindi na naman iba ang turing ko sa'yo. Basta ako nang bahala. Sayang naman kung hindi mo tatapusin ang kurso mo. Sa tingin ko naman magiging isang magaling na nurse ka balang araw. Nako, marami pong salamat madam. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyo. Napaluha si Jenny sa tuwa habang mahigpit na hinawakan ng kamay ng amo niyang babae. Hindi siya makapaniwalang sa wakas. Matutupad na rin ang matagal na niyang pangarap. Walang anuman Iha. Ang kailangan lang ay tiyaga at sipag at kitang-kita ko yun sa'yo. Isa pa malaking pagbabago na idulot mo kay Aris. Hindi naman niya aminin, pero alam kong ikaw ang dahilan kung bakit gusto niyang gumaling. Napayuko siya dahil hindi niya malaman ang isasagot. Totoong may kakaiba na ring nararamdaman siya para kay Aris, pero pinipigilan niya yon dahil alam niyang magkaibang mundo nila. Jenny? Napalingon siya sa likod. Si Aris. Nakatayo sa may pinto ng kusina at may hawak na tungkod. Sir, nakarating po kayo dito. Medyo malayo-layo po nilakad niyo mula sa kwarto papunta dito Natutuwa niyang wika. Yes, Jenny. Akala ko hindi ko kakayanin. Pero ginamitan ko pa rin ng tungkod para makatiyak ako na hindi ako mawawala ng balanse. Next time, susubukan ko maglakad ulit papunta dito nang hindi na gumagamit ang tungkod. Nakangiting wika nito. Nako iho, natutuwa naman ako at nakakalakad ka na. Sambit ni Madam Isadora at mabilis na niyakap ang anak. Pagkatapos, pinaupo niya ito sa couch. It's all thanks to Jenny, Mommy. Siya po nagtiyaga para i-massage ang mga paa ko araw-araw. Bigla naman lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, lalo na nang magkatitigan sila ng lalaki. Napangiti na lamang si Madam Isadora sa nakikita niyang islap sa mga mata ng anak. O siya, maiwan ko muna kayong dalawa. Paalam nito. Jenny. Mahinang tawag ni Aris na magkasarili na lamang sila. Narinig kong pinag-usapan niyo ni Mami. Totoo bang ipagpapatuloy mo ang pag-aaral ng college? Napayuko siya at halos hindi makatingin ng diretso sa binata. Opo sir, pero ako pa rin naman po mag-aalaga sa inyo hanggang sa tuluyan kayong gumaling. Iyan po kung hindi pa kayo makakahanap ng bagong nurse. Hindi na ako maghahanap pa ng ibang mag-aalaga sa akin, Jenny. Gusto ko ikaw lang. Huwi ka ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Medyo naiilang naman siya sa paraan ng pagkakatitig nito kaya siya nang umiwas. Nagdaan pang maraming mga araw at dumating na rin ang pagbubukas ng unang semester. Excited na si Jenny na pumasok sa eskwela kaya maaga siyang gumising at nagluto ng almusal.
Mukhang napaagang gising natin ah. Napapitlag naman siya na marinig ang boses ni Aris sa likuran. Sir, good morning po. Bati niya habang dahan-dahang humaharap sa lalaki. Halos magkadikit ng kanilang mga mukha dahilan upang mapaatras siya ng bahagya. Bakit parang nahihiya ka? Bulong ni Aris at bahagyan nakatungo upang mas lalo pang mailapit ang mukha nito sa kanya. Ramdam niyang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya tiyak kung dahil ba sa hiya, kaba o sa kilig. Hindi naman po. Usal niya at pilit na iniiwas ang paningin. Ngunit napatigil naman siya nang tumas ang kamay ni Aris para alisin ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Jenny, alam kong excited ka nang pumasok, pero may therapy pa tayo ngayon, di ba? Nakangiting wika ng lalaki. Yes sir, hindi ko naman po nakakalimutan yon. Okay, sige. Hintayin kita sa kwarto. Anito at dahan-dahang naglakad palayo. Nakahinga naman siya na maluwag ngunit hindi naman niya maiwasang pagmasdan nito habang naglalakad gamit ang tungkod. Konti na lang at tuluyan na itong gumaling. Pagkatapos niya makapagluto, agad siya nagtungo sa banyo upang maligo. Ayaw naman niyang mainip sa paghihintay sa kanya si Aris at baka aandara na naman ito ng kasungitan. Sir, nandito na po ako. Wika niya na makapasok sa kwarto ng lalaki. Narinig niya lagaslas ang tubig sa shower kaya natitiyak niyang nasa banyo pa ito. Maya-maya pa'y lumabas na ang binata at nakatapis lamang ng tuwalya. Oh, nandito ka na pala. Sandali lang at magbibihis muna ako. Wika nito habang nakangiti sa kanya. Lalabas na lang po ako, sir. At bakit naman? Dati naman ikaw ang nagbibihis sa akin, di ba? Nakangiting wika nito. Muli na namang kumabog ang dibdib niya sa paraan ng pagkakatitig ng lalaki sa kanya. Sinikap niyang pakalmahin ang sarili dahil ayaw niya makahalata si Ari sa nararamdaman niya. Matapos ang ilang sandali, nakapagpalit na rin ng damit ang binata at pumuwesto na ito sa couch para sa gagawing massage therapy. Anong oras ang klase mo, Jenny? Tanong nito. 9:00 po, sir. O sige, good luck sa unang araw mo sa eskwela. Kapag lubusan na ako magaling, ako na mismo maghahatid at susundo sa'yo sa school. Tumango lang siya sa sinasabi nito, pero ang totoo ay nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Nagdaan ng maraming mga buwan at tuluyan ng maayos ang paglalakad ni Aris. Jenny, utang ko talaga sa iyo ang lahat. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ng anak ko mula sa pagkalason. Tinuruan mo rin siya muling magtiwala sa kanyang sarili. Pagkatapos ng trauma na nangyari sa kanya. Habang buhay ako magpapasalamat sa iyo, Iha. Maluhaluhang wika ni Madam Isadora. Wala pong anuman yon, madam. Masaya rin po ako na nakakalakad na si Sir Aris matapos ang 1 taon. Sige po madam. Tutuloy na po ako kasi 8:00 ang klase ko ngayon. Sumabay ka na lang sa akin, Jenny. Boses ni Aris ang narinig niya. Hindi niya maiwasang humanga sa kagwapuhan nito, lalo na't nakasuot ito ng formal na damit. Good morning po, sir. Magalang na bati niya, pero ano nga ba't hindi naman siya makatingin ng diretso dito? Nako iho, bis na bis ka ah. Sambit ni Madam Isadora. Pupunta po ako ng opisina, Mami. Matagal na ako hindi nakakabisita sa kumpanya. I'm so happy to hear that, iho. Dinirinig na rin ng Diyos ang matagal ko nang idinadalangin. O sige ma'am, alis na ako. Sabay na kami ni Jenny. Paalam ng lalaki at humalik sa pisngi ng ina. Nagkaroon ulit ng tensyon sa pagitan nila nang makasakay na sila ng kotse, lalo na nang bagya itong yumuko para ikabit ang seatbelt niya. Oo nga pala, anong oras matatapos ang klase mo at susunduin kita? Tanong ng binata. Sir, wag na po. Magko-commute na lamang ako. I insist. Anong oras ka matatapos? Mamaya pong 5:00, sir. Anya habang itinuon ng mga mata sa kalsada. Jenny, this time, please drop the pona. Para naman tayong walang pinagsamahan yan. Nakangiti nitong wika. Pinagsamahan? Bulong ng kanyang isip. Lihim siyang napangiti doon. Aris na lang ang itawag mo sa akin. Sir, nakakahiya po eh. Personal media lang naman po ako. Ang sagwa naman pong pakinggan kung tatawagin ko lang kayo sa pangalan niyo. Basta, Aris na lang. Hindi ka naman iba sa akin eh. Parang may kahulugan ang sinabi ng lalaki sa kanya. Pero ayaw naman niya mag-assume at hindi siya nababagay sa mataas na estado nito sa buhay. Sir, dito na po ako.
Pakitabi na lang po. Anya, sir na naman. Tatawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Hindi naman ako ganun katanda, di ba? I'm still 30 and I guess 25 ka pa, kaya hindi naman masyado nagkakala yung mga edad natin. Huwi ka ng lalaki saka tinabihan sa sakyan. Sige, Aris. Anya na parang naaasiwa pa rin. It's good to hear that. Susunduin kita mamaya, okay? Kinahapunan, paglabas niya ng gate ng university, natanaw niya agad si Aris na nakasandal sa windshield ng sasakyan nito. Tinupad nga nito ang sinabing susunduin siya. Hi, Jenny! Nakangiting bati ng lalaki. Hello po sa Aris. At sabay silang nagkatawanan. Sige, sumakay ka na at dadaan pa tayo sa restaurant. Nagugutom ako eh. Uwi ka nito at binuksan ang pinto ng passenger seat. Tumango lang siya at bahagyang umiti. Muli na namang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. May nararamdaman na nga talaga siya para sa binata. Mahal na niya ito, pero kailangan niyang supilin hanggat maaga pa dahil hindi niya alam kung may pagtingin din ito sa kanya. Jenny, are you okay? Biglang tanong nito. Tahimik lang kasi siya habang naghihintay ng in-order nilang pagkain. Okay lang naman ako. Matipid niyang sagot. Would you mind if I ask kung may boyfriend ka na? Wala pa. Never pa ako nagka-boyfriend. Wala pa yan sa isip ko. Mahina niyang sagot. Pero sa ngayon ba may napupusuan ka na? Or let's say, lihim mong minamahal? Nabigla naman siya sa tanong na yon ng lalaki. Bigla naman siyang kinakabahan at baka nakahalata na ito sa kanya. Sir, wala naman po. Anya. Napansin niya ang bahagyang pagkunot na noon ni Aris at pagseryoso na mukha nito. Hindi na ito nagsasalita. At kahit nang matapos silang kumain, nanatili pa rin itong walang imik. Hinayaan na lamang niya ito. Wala rin naman siyang maisipan topic kaya tahimik lang silang dalawa habang pauwi ng mansyon. Nang sumunod na araw, nagtaka naman siya at nauna na itong umalis papuntang opisina. Akala ko ba sasabay si Aris sa'yo, Iha? Biglang tanong ni Madam Isadora. Baka nagmamadali po siya, Madam. Baka maraming gagawin sa opisina lalo na't kakabalik lang niya. Ganun ba? Akala ko may tampuhan kayo. Tahimik lang kasi siya simula kagabi. Baka marami lang po siyang iniisip sa office, Madam. Tumango lang ang ginang at bahagyang umiti sa kanya. Lumipas pang isang araw at ganun pa rin. Nauna si Aris na umalis ng bahay. May kaunting kirot siyang naramdaman sa kanyang puso pero sa isip niya, mas mabuti na rin ang ganun para hindi sila lalong nagkakalapit. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral kaya napabilang siya sa Dean's List. Marami na rin siya naging kakilala at kaibigan, kabilang na dito si John Morastil, kaklase niya sa major subject. Kinahapunan, habang magkasabay sila ni John papalabas ng gate, bigla niyang natanaw ang kotse ni Aris. Jenny, bakit? Tanong nito nang mapansin ang pagkabigla niya. Nandito ang amo ko, John. Sinusundo ako. Anya, sige ha, mauna na ako. Nagmamadali siya nagtungo kung saan nakaparada ang sasakyan ng lalaki. Maya-maya, nakita niya itong bumaba ng kotse upang pagbuksan siya ng pintuan. Hi, Aris. Hindi ko alam na mapapadaan ka dito. Nagkanda utal-utal niyang wika na makapasok na siya sa loob ng sasakyan. Naisip ko lang. By the way, boyfriend mo ba yung lalaking kasama mo? Tanong nito. Hindi. Kaklase ko lang siya. Matipid niyang sagot. Okay, good. Hindi magandang makikipagrelasyon habang nag-aaral. Distraction yun. Kumusta pala sa opisina? Marami ka bang ginagawa? Ganting tanong naman niya dito. Hindi naman. Bakit? Lagi kasing umaalis ng umaga. Well, maraming ang mga dapat asikasuhin pero hindi naman ganun ka-busy. Seryosong wika ng lalaki. Bakit? Namimiss mo ba ako dahil hindi na tayo nagkakasabay sa pagpasok mo sa umaga? Tinatanong kasi ng mami mo kung bakit maaga ka raw umaalis. Baka nagka-problema ka raw sa opisina. Kako, wala ka naman sinabing ganun. Lihim naman siya napangiti sa mabilis na pag-andar ng utak niya at nakaisip agad ng idadahilan. Ayaw niya kasing makahalata si Aris tungkol sa nararamdaman niya. Ganun ba? Akala ko namimiss mo akong kasama. Kasi ikaw, namimiss kita, Jenny. Napasinghap siya sa sinabi na yon ng lalaki. Naramdaman na lamang niyang ginagap nito ang kamay niya. Jenny, I think I'm falling for you.
Bigla siyang natigilan sa sinabi nito, pero inaamin niya, kakaibang kilig ang dulot nun sa kanyang puso. Gusto niyang maniwala na totoo yun, ngunit isang bahagi ng utak niya nagsasabi na baka dahil lang ito sa pagtulong at pag-aalaga niya nung baldado pa ito. Aris, huwag kang magbiro ng ganyan. Napaka-imposible ng sinasabi mo. Anya at mabilis na iniwas ang kamay niya dito. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi. Dahil kung ano man yung nararamdaman mo. I'm sure dahil lang yun sa pag-aalaga ko sa'yo. Seryoso niyang wika. Napansin niya ang biglang pananamlay ng mukha ng binata. Ang kaninang seryoso ngunit may halong lambing na titig nito ay napalitan ng lungkot at tila pagkadismaya. Hindi na sila nag-uusap hanggang sa makarating sila ng bahay. Kinabukasan, maaga na naman itong umalis at gabi na rin kung umuwi na mansyon. Hindi na sila halos nagkikita ni nagkakasama sa pagkain. Tapos ng obligasyon mo sa kanya, Jenny. Kaya huwag ka nang umasa pa na may halaga ka pa sa kanya. Wika niya habang nag-iisa sa kanyang kwarto. At yung sinabi niya na, I think I'm falling for you. Naku, hindi yun totoo. Dahil lang yun sa utang na loob niya sa'yo. Dagdag pang sabi niya. Para siyang baliw na kinakausap ang sarili habang nakatuon ang paningin sa kisame ng kanyang kwarto. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Iniisip din niya na kung talagang may feelings ito sa kanya, bakit hindi nito pinatunayan? Kinaumagahan, bumangon siya para maghanda ng almusal. Maya-maya pa'y narinig niyang ugong ng sasakyan. Dali-dali siya nagtungo sa bintana at hinawi ang kortina. Kotse nga ni Aris sa nakita niyang papalayo. Bigla naman siya nawala ng gana kaya bumalik siya sa pagkakahiga. Hindi niya alam na nakaidlip pala siya at pasado 6:00 nang muli siyang magising. Dali-dali siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Ngunit naabutan niya si Madam Isadora sa sala at umiinom ng kape. Madam, good morning po. Bati niya. Magandang umaga naman, Jenny. Nakangiting tugon nito. Pasensya na po at matagal ako nagising. Hindi ko tuloy kayo natimplahan ng kape. Paumanhin niya. Nagising na po kasi kanina ng 4 o'clock kaso nakatulog po ako ulit. Okay lang yon, iha, no worries. Anito. Nagising ka kamo ng 4:00? Tumango lang siya at bahagyang umiti. Namalayan ko nga pong pag-alis ni Sir Aris kanina, madam. Oo. Maaga kasi ang flight niya papuntang Amerika. Kailangan muna niyang asikasuhin ang isa pa negosyo namin doon. Tumango lang siya at pagkatapos nagpaalam sa amo na tutuloy na sa kusina para maghanda ng almusal. Sumisikip ang dibdib niya sa biglang pag-alis ni Aris nang wala man lang pasabi. Sa loob ng kusina, tahimik lang siya habang nagluluto. Wala siyang ganang kumilos. At tila napakabigat na mga galaw niya. Ilang ulit siya napapahinto sa ginagawa, lalo na tuwing bumabalik sa isipan ang mga huling araw na magkasama sila ng binata. Makaraan ng 1 linggo, nalaman niya mula kay Madam Isadora na uuwi na si Aris. Excited naman siya na makita ito, ngunit hindi niya akalain na sa pag-uwi nito'y kasama pala nito ang isang napakagandang babae. Hi Jenny, it's good to see you again. Bati nito nang maabutan siya naglilinis sa sala. Wala naman kasi siyang pasok kaya tumutulong siya sa paglilinis kahit sinabihan na siya ni Madam Isadora na huwag nang tumulong. Hello Aris, tugon niya. By the way, this is Eloisa, my best friend and my childhood sweetheart. Pagpapakilala ng lalaki. Eloisa, this is Jenny, yung madalas kong ikinukwento sa'yo. Ngumiti ang babae at nakipagkamay sa kanya. Hi Jenny, pleased to meet you. Ngumiti din siya at nakipagkamay dito. Nice to meet you too. Ngunit sa loob-loob niya, tila'y may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Parang hindi siya makahinga. Napakasakit ang katotohanang wala talaga siyang puwang sa puso ng lalaking mahal niya. Napansin niya kung paano laging nakadikit si Eloisa kay Aris, kung paano ito tumatawa sa mga biro ng lalaki, kung paano ito humahawak sa braso nito, at kung paanong tila natural lang sa mga ito ang pagiging malapit sa isa't isa. Nagkunwari siyang abala sa paglilinis ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa dalawa paminsan-minsan. Oh Aris, Eloisa, buti naman at dumating na kayo. Wika ni Madam Isadora na makalabas sa ito ng kwarto. Natutuwa ako nandito ka, iha. Baling nito sa babae.
Pagkatapos tinawag nito ang mayordoma upang utusan nitong magtimpla ng kape. Madam, ako na po. Alok niya. Iyon ang naisip niyang paraan para makaalis na siya doon. Okay lang ba, iha? Yes po, madam. Anya na pilit gumiti. Pagkatapos, dali-dali siya nagpunta sa kusina. Nang madala niya sa salang mga inumin, nag-uunahan na ang tawanan ni na Aris at Eloisa. Habang si Madam Isadora ay natutuwang pinagmamasdan sila. Ibinaba niya ang tray sa mesa. Thank you, Jenny. Wika ni Eloisa sabay ngiti sa kanya. Salamat, Jenny. Wika naman ni Aris. Tumango lang siya saka nagpaalam na babalik na sa kusina. Eksakto namang pagtalikod niya, bumagsak ang kanyang mga luha. Nang sumunod na mga araw, pinilit niyang umiwas. Maaga siyang umalis papunta sa school at pag-uwi niya, ginagawa niya mga gawain niya sa bahay ng tahimik. Iniiwasang makasalubong sina Aris at Eloisa. Kapag nasa sala ang dalawa, lumilipat siya ng gawain sa kusina. Kapag nasa hardin sila, doon naman siya sa itaas naglilinis. Isang umaga, habang nasa hardin siya at tinitignan ng mga bulaklak na namumukadkad, bigla siya nilapitan ni Aris. Jenny? Aris, good morning. Nauutal niyang wika. Bakit parang iniiwasan mo ko? Hindi naman. Pagsisinungaling niya. Busy lang talaga ako sa pag-aaral at gawaing bahay. Jenny. Malumani ang tinig ng lalaki, pero kita sa mukha nito ang pag-alala. May problema ba? Hindi siya agad sumagot at nanatili lang nakatuon ang paningin niya sa mga magandang kumpul ng mga bulaklak. Wala naman. Matipid niyang sagot. Jenny, alam ko masama ang loob mo sa akin dahil hindi ako nakapagpaalam sa iyo nung umalis ako papuntang Amerika. Ayos lang yun, Aris. Hindi mo naman kailangan sabihin sa akin ng mga bagay na gusto mong gawin kasi katulong lang naman ako dito. Sorry, Jenny. Biglaan lang kasi yun eh. Pagpapaliwanag nito. Wala kang dapat na ihingi ng paumanhin sa akin. Pero kung nararamdaman mo man na parang umiiwas ako, yun ay dahil ayokong makagulo sa magandang samahan niyo ni Eloisa. Jenny, si Eloisa, kaibigan ko siya. Matagal na. Pero hindi mo kailangang magpaliwanag, Aris. Pambabara niya rito. Hindi ako parte ng buhay mo. Isa lang akong kasambay sa mansyon niyo. Kaya huwag mo nang problemahin ang nararamdaman ko. Pagkasabi niyang yun, agad siyang tumalikod at nagmamadaling pumasok ng mansyon. Hindi niya pinansin ang pagtawag ng lalaki. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang mailabas ang sakit na nararamdaman niya. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at sinara ang pinto. Doon na siya tuluyang napaupo sa sahig. Doon na rin siya napaiyak. Mahina at tahimik, napilit na sinasakal ang bawat hikbi dahil ayaw niyang marinig ng kahit na sino, lalo na ni Aris. Hindi ka dapat nahulog sa kanya, Jenny. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Samantala, sa hardin, nanatiling nakatayo si Aris. Hindi siya nakagalaw kahit pa ilang minuto na lumipas. Patuloy na sumasagi sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Jenny at ang sakit na nababasa niya sa mga mata nito. Aris, what are you doing out here? Biglang wika ni Eloisa sa kanyang likuran. Napalingon siya at pinilit gumiti. Wala, naglakad-lakad lang. Matipid na tugon ng lalaki. Ngumiti si Eloisa, saka marahan lumapit sa kanya. Napansin ko ang tahimik ka nito mga nakaraang araw ah. Is there something bothering you? Saglit siyang hindi sumagot, hanggang sa tuluyan na niyang ibaling ang tingin sa mansyon. I think I hurt her. Anya, napabuntong hininga na lamang si Eloisa at yumakap ito sa kanya. Kinagabihan, habang abala si Jenny sa paghuhugas ng pinagkainan, bigla na lamang siyang tinabihan ni Madam Isadora. Iha, pagod ka na yata. Ang mayordoma na lamang ang bahala dyan. Anito. Ay, hindi po madam. Kaunti na lang po ito. Kaya ko pa po. Ngunit hindi agad umalis si Madam Isadora. Sa halip, muli ito nagsalita. Napansin kong parang may bumabagabag sa iyo nitong mga araw na ito. Gusto mo bang pag-usapan natin, iha? Napakagatlabi siya. Nangilid na naman ang mga luha niya. Ngunit sinikap niya pa ring pigilin ang sarili. Okay lang po ako, madam. Salamat po sa malasakit. Tumango naman ang ginang ngunit bago ito tuluyang umalis, may iniwan itong mga salitang mas lalong tumimo sa puso niya.
Gusto ko lang malaman mo, Jenny, na hindi ka na iba sa amin. Bahagi ka na ng pamilyang to. Parang gusto naman siyang maiyak sa sinabi ni Madam Isadora. Bahagi siya ng pamilya, pero kailanman hindi magiging bahagi sa buhay ni Aris. Nagdaan pa ang mga araw at isang mas malungkot na balita ang bumungad sa kanya. Ikakasal na si Aris kay Eloisa. Hindi niya napigilang umiyak habang nasa loob siya ng kwarto. Mas lalo lang niyang napatunayan ngayon na hindi pala talaga totoo ang sinabi ng lalaki noon na may pagtingin ito sa kanya. Talagang dahil lang yun sa utang na loob nito nung panahong baldado pa ito. Iha, okay ka lang ba? Biglang tanong ni Madam Isadora nang maabutan siya dito isang araw sa kusina. Okay lang naman po ako, Madam. Tumango lang ang ginang habang matamang nakatingin sa kanya na wari binabasa nito ang laman ng kanyang isip. Kumusta ang pag-aaral mo, Iha? Muling tanong nito. Maayos naman po, Madam. O siya, sige. May kailangan ka. Sabihin mo lang sa akin, ha? Maraming salamat po. Nagdaan ang mga araw at abala ang lahat sa nalalapit na kasal ni Aris. Samantalang kalbaryo naman sa kanya ang bawat sandaling lumilipas. Sa gabi, hindi pa rin niya maiwasang umiyak dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Mahal niya si Aris, pero ikakasal na ito sa iba. Ngunit sa kabila ng kalungkutan niya, sinikap pa rin niyang pumasok sa eskwela. Sinikap na maibaling ang atensyon sa iba, ngunit hindi talaga niya kaya. Hanggang sa isang araw na lang, bago nakatakdang pag-iisang dibdib, pakiramdam niya, unti-unti siyang malalagutan ng hininga. Pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na hindi sila para sa isa't isa ni Aris. Na hanggang tagapag-alaga lang siya at hindi kailanman magiging bahagi ng buhay nito. Jenny, pwede ba tayo mag-usap? Napapitlag naman siya na mabosesan niyan taong nagsasalita sa likuran. Aris, ikaw pala. Ba't gising ka pa? Dapat natutulog ka na dahil kasal mo na bukas. Anya na sinikap itago ang sakit at kalungkutang nararamdaman. Jenny, may tatanong lang ako sa'yo at gusto kong tapatin mo ko. Wala ka ba talaga nararamdaman para sa akin? Bigla namang kumabog ng malakas ang dibdib niya sa tanong nito. Sa isip niya, tutal at ikakasal na ito bukas. Siguro naman hindi masama na sabihin niya dito ang totoong nararamdaman niya. Wala siyang intensyon na humadlang sa kaligayahan nito. Gusto lang niyang palayain ang kanyang damdamin. Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Pakiramdam niya'y huminto ang oras. Parang nag-aagawan ng kanyang damdamin. Ang matagal na niyang itinatagong pagmamahal. At ang realidad na hindi ito kailanman masusuklian. Jenny. Untag ng lalaki. May halaga pa ba ang sagot ko, Aris? Ikakasal ka na bukas, diba? Meron, Jenny. Kaya pakiusap, sagutin mo ko. Do you love me? Tumingala siya. Pilit ang pinipigilan ng luha sa pagpatak. Sandaling nagtatalo ang kanyang isip at puso kung sasabihin pa ba niya ang totoo o ibabaon na lamang ba niya sa limot ang lahat. Ngunit sa huli, mas pinili pa rin niya maging totoo sa sarili. Yes, Aris. Mahal kita. Mahal na mahal. Gumagaral-gal ang boses niya. Pero mas mahalaga sa akin na maging masaya ka, kahit sa piling ng iba. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Agad naman siyang inalo ng lalaki at mahigpitan ni yakap. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Jenny. Patawarin mo ko. Yun lang ang huling sinabi nito bago ito tumalikod. Kinabukasan, kahit ayaw niyang bumangon, ngunit kailangan niyang tumulong sa paghahanda. Gusto rin niya makita si Aris habang ikinakasal sa iba. At kahit may lungkot sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang magparaya dahil mahalaga sa kanya ang kaligayahan nito. Jenny, Iha, kailangan mo na maghanda, malapit na tayong pumunta ng simbahan. Nakangiting wika nito. Sige po, Madam. Tayo na at nang maayusan ka na. Po, aayusan, Madam? Biglang tanong niya. Hindi na po siguro kailangan, Madam. Audience lang naman po ako doon eh. Ngumiti lang ang ginang at pagkatapos iginiya na siya dito sa isang malaking silid ng mansyon. Pagpasok niya doon, unang bumungad sa kanyang paningin ang isang napakagandang trahe de boda. Ngumiti sa kanyang ambaklang makeup artist. Oy, ang ganda naman ng bride! Sambit nito. Bride? Anya at halatang pagkagulat.
Wala namang ibang tao doon, kaya tiyak na siyang sinabihan nitong bride. Iha, patawarin mo ako, pero hindi totoong ikakasal si Aris kay Eloisa. Anong ibig niyo pong sabihin, madam? Kung meron mang pakakasalan ng anak ko ngayon, yun ay walang iba kundi ikaw, Jenny. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ilang ulit niyang kinurot ang sarili niya at baka nananaginip lang siya. Pero heto siya, dilat ang mga mata, gising na gising. Ako po? Pero bakit? Paano? Nilapitan siya ni Madam Isadora at marahang hinawakan sa kamay. Jenny, mahal ka ni Aris, pero ayaw mo raw siyang paniwalaan. Kaya naiisip niya na papatunayan na lamang niya na totoo ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng kasal. Pero paano po si Eloisa, madam? Si Eloisa ay matalik niyang kaibigan, pero wala silang relasyon. Malapit na rin ikasal si Eloisa sa long-time fiancé niya sa Amerika. Pumunta lang yun dito dahil sa pakiusap ni Aris na magpanggap na siyang babaeng papakasalan niya. Para na rin naman maamin mo sa kanya totoo mong nararamdaman. Alam ko naguguluhan ka, Iha, pero si Aris ang bahala magpaliwanag sa'yo. Wika ni Madam Isadora. Sa ngayon, kailangan na nating magmadali at kailangan nating makaabot sa kasal niyo. Magkahalo ang nararamdaman niya sa mga sandaling yun. Ngunit kung para talaga sa kanyang pagkakataon, hindi na niya ito sasayangin pa. O siya, huwag na kaming paiyakin dito, girl. Halika na't simulan na natin ang makeover mo. Samantalang si Aris, naroon na sa simbahan, nakatayo sa harap ng altar, suot ang itim na tuxedo. Tahimik ngunit halatang kabado. Panay ang sulyap niya sa pintuan ng simbahan. Hinihintay. Umaasang darating ang babaeng pinakamamahal niya. Hanggang sa tuluyang bumukas ang pintuan. Napahinto ang buong paligid. Tumugtog ang musika. Lahat ng paningin ay nakatuon sa iisang direksyon. At doon, sa gitna ng pintuan, nakatayo si Jenny. Puting-puti ang suot. Nanginginig ang mga kamay, ngunit buo ang loob. Masaya siyang sinalubong ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Nay, Tay, nandito po kayo. Madamdamin niyang wika at nagmano sa kanyang mga magulang. Yumakap din siya sa kanyang mga kapatid. Oo naman, tinawagan kami ng biyanan mo, anak. Biglaan daw kaya lumuwas kami agad dito. Bakit naman biglaan, anak? Buntis ka ba? Tanong ng kanyang ama. Aba, hindi po, Tay. Magsasalita pa sana siya, ngunit pumapainlan lang na ang malamyos na wedding march. Kaya nagsimula na siya maglakad sa gitna kasama ang kanyang mga magulang. Naglakad siya paunti-unti sa aisle habang si Aris ay hindi maalis ang tingin sa kanya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, para bang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagkukulang ay natubos na sa isang ngiti. Pagdating niya sa altar, iniabot ni Aris ang kanyang kamay. Jenny, mahal na mahal kita. Sapat na ba ang kasal na to para patunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal? Tanong nito. Aris, hindi ko alam na ito pala talaga ang plano mo. Pero bakit hindi mo sinabi ang totoo at si Eloisa? Napatingin siya sa paligid at nakita niya doon ang kaibigan ni Aris, nakangiti sa kanya. Marami pa sana siyang itatanong, ngunit nagsalita ng pari na magkakasal sa kanila. Para siya nakalutang sa alapaap sa mga sandaling yon. Isang sandaling hindi niya inaasahan, ngunit ibinigay sa kanya ng Panginoon. Matapos ang ilang minutong seremonya, natapos na rin ang kanilang pag-iisang dibdib. You may now kiss your wife. Anang pari. Isang mainit na halik ang pinagsaluhan nilang dalawa sa harap ng Diyos, ng mga tao at mga pamilya nila. Mahal na mahal kita, Jenny. Mahal na mahal din kita, Aris. Pero marami ka pa dapat na ipaliwanag sa akin, ha? Nakangiti niyan sabi. Tumango lamang ang lalaki, ngunit kahit wala ng paliwanag, sa isip at puso niya, isa lang ang malinaw sa kanya. Siya at si Aris ang nakatadhana para sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!